Ako nga pala si Paulo. 25 years old na, pero first year college pa rin. Pinakakabata akong kapatid, ang pangalan niya ay Tin. Dalaw na lang kami magkatuwang sa buhay dahil bata pa lang kami, namatay na ang aming mga magulang. Ako na nga palang bumubuhay sa kanya. Ginagawa kong lahat, patustusan ng aking kapatid. Kaya gumagawa ko ng masama ng dahil para makaraos kami sa pang-araw-araw. Kaya lahat ng trabaho pinapasok ko. Masama man o mabuti. Oh, boss. Ginagawa mo dyan. Kanina pa ako naghihintay dito. Naghihintay ka, boss. Ito transaction natin ngayon. Ito, boss. Okay lang. Balita ko, hihina na. Hindi, boss. Wala na talaga tayong bayad. Wala na mga estudyante natin. Parang may ginagawa ka atang kakaiba. Wala. Wala akong ginagawa, boss. O ito bibigyan ko sa'yo. Ay, hindi na dito. Ah, boss. Sana naman pala ito. Okay, boss. Ako nang bahala dyan. Ah. Bukas, boss. Dito nga tayo. Hindi na lang ako kung ano yung nangyayari bukas. Okay, boss. Anong galing? Ay. Nakakapit ka diba? Gabi ka na umuwi. Galing mo sa kaibigan. Pinunta kaibigan yan. Sino ba yan? Bakit pati kaibigan ko minumura mo? Hindi ko mumurahin niya kung hindi ka gabi umuwi. Bakit ikaw, mas pinipili mo pang pakasamahan yung mga kaibigan mo, wala namang mabuting nagdudulot sa'yo, di ba? Alam mo siguro kung bakit ko ginagawa ito, di ba? Kung bakit ko pinakisamahan mo ngayon. Di ba nga sabi mo, dalawa na lang Di tao. ba gusto ko matustusan kita? Gusto ko matustusan yung pag-aaral mo. Kasi lagi mo ang naiwan sa bahay eh. Di ba nga sabi mo, tayo na lang dalawa. Tapos iniiwan-iwan mo ko. Lagi ka na lang gabi-gabi, wala ka. Paano may nangyari sa akin? Alam mo, tama na kuya. Araw-araw na lang tayo nag-aaway. Paulit-ulit na lang. Hindi ka ba nagsasawa? Oo, sumasagot ka pa. Matuto ka. Hoy! Ano yan? Ano to? Ano to? Sabi to ah. Ano to? Nakalali kita sa presinto. Ako na magpaliwanag. Ako si Jonathan, 33 anyos. Sa istoryang ito, ako ay isang barangay tanod na humuli kay Paulo at nakasaksi sa mga kalokohang nagawa ni Paulo. Ako nga pala si Tin, 17 years old. Di ko ginustong mawalan ng magulang sa murang edad. Ayon, kami na lang ng kuya ko ang magkatuwang sa buhay. Siya nga pala si Paulo. Sa kasamaang palad, namulat siya sa masamang landas. Minsan nakukonsensya ako kasi para sa akin daw lahat ng ginagawa niya. Pero alam ko may tamang panahon para magbago pa siya. Kaya nahulihan ng drug na pinagbabawal na gamot. Ano kuya, hindi ka na magbabago? Puro illegal na lang na trabaho ang alam mo. Wala na magagawa eh. Yun na yung kinabuhayan natin. Pinag-aaral ko. Pwede naman gumawa ng tama, di ba? Wala na, ito na nakasalanan ko. Malaki ako na to. Dito na ako kumuha ng pinag-aaral mo. Ano gusto mong gawin natin? Kailangan may mawala ka para magbago ka. Hindi na makakapagbago. Hindi na. Magbago man ako, ganito na ako. May pag-asa ka naman na para magbago ka. Tandaan mo yung dati, nang tayo pa nila natin. Ako si Dan, kaibigan ni Paulo. Ako yung kaibigan na handang gumawa ng oras para maituwid ang landas ng aking kaibigan
at handang lumaban hanggang sa uling segundo ng kanilang buhay. Ako si Nimuel, ang matalik na kaibigan ni Paulo. Laging kasama sa lungkot at ligaya, pati sa mga kalokohan. Laging gumagabay sa kanya sa mga pagmulanda, kahit alam kong masama ang kanyang ginagawa. Dahil naniniwala ko, kaya pa rin niya magbago. Ako si Darwin, 27 anyos. Isa akong masamang impluensya kay Paulo. Ako yung nagbibigay ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Hindi ko rin naman ginustong maging ganito ang buhay ko. Ngunit sa panahon ngayon para sa akin, ay hindi na mahalaga kung masama o mabuti ang aking trabaho. 22 años. Dati kong kaibigan sila si Nakasama kami silang kapag may problema, Ako si Adrian, 27 anyos. Dating si Raulo, pero nagbago. Nung nalala ko si Paulo, nakita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya gusto ko siyang tulungan magbago. Marami akong kasalanan na hindi napagbayaran. Marami nasaktan, marami nang pinabayaan. Pero sa pagkakataong to, ayoko maranasan ni Paulo ang lahat. Kaya hanggat kaya ko, tutulungan ko siya habang hindi mauli ang lahat. Alam ko na yan kung sino. Huwag ka na magbanggit. Huwag ka na magbanggit. Ganyan na. Pero ito talaga eh. Ano? Excited na ako si Kuya eh. Bakit? Parang nakaraan lang, tagal ka dun ah. Hindi, syempre. Kailangan namin. Hindi naman kailangan lagi kami mag-away. Syempre may surprise din ako doon kahit ganun yung extra ulong lalaki mo. Mahal naman, sweet. Syempre Ako nagpapaalam eh. dalawa na lang kami magkasama eh. Tsaka si Kuya, pag ingatan niyo yung kuya ko. Medyo close naman kayo. Ingatan namin. Oo. Parang ka naman. Baka sulitan pa kami. Mabait naman yun grabe naman kayo. Ikaw. Bakit ako? Ako okay lang ako. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Wala akong kilig. Hindi ka tulad mo. Nakalig pa ako. Tagal ni Kuya. Kain. Parang ang bait mo sa kuya mo ngayon, ano? Parang excited ka lang sa kuya mo. Ano bang meron? Parang gusto mong makita kuya mo, no? Talaga. Balay mo. Ano? May pasalubong? Baka may dalang fried chicken, nagugutom na ako. Oh, May tawa ata eh. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Ba't may dugo? Hindi. May tama siya. Simulan na natin ang pagbabago ng buhay.
Kahit hindi ko nakitang namatay ang aking kapatid na si Tin, pero simula nung siya'y pumanaw, ako ay nagbago. Pinigilan ko na rin ang aking dating trabaho at ngayon namumuhay na ako ng maayos para sa aking sarili. At Tin, kung nasan ka man ngayon, sana naririnig mo ako. Nagsisisihan ko na ang lahat ng aking nagawang pagkukulang sa iyo dahil hindi kita nalagay ng mabuti. Sana mapatawad mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Mahal na mahal kita, Tin. Ako si Jed. Kaya wala ako sa video na ito dahil ako yung director nila at tiga-ayos ng video nila. Mambensurto. Grabe mo kaming pinahirapan. Napakasait sa ulo nito. Dito, bakit? Naka-video. Ano kuya? Hindi ka ba titigil sa mga video? Wait lang. Ay! Gigigit.